song. Pag-aaral po sa hapong ito at ang ating pong pag-aaralan ay walang iba kundi ang tungkol po sa mga nababago po ngayon na parabagang nauuso. Narinig na po natin ang mga bansa na nagkakaroon po ng homosexual marriages. Simple lang po ang kahulugan niya. Ito po yung pagkakaroon po ng pinapayagan either po sa kailang mga batas o sa kailang lipunan na ang kapwa babae ay pwedeng magkasawa ng kapwa babae o yung kapwa lalaki ay magkasawa po ng kapwa lalaki. Yung po tinatawag same-sex marriage. O kuminsan, ito rin po yung tinatawag na gay marriage. Either ito illegal, mayroon po mga bansa na yung pong same-sex marriage is legalized o socially recognized. Dito po sa ating bansa, di ba? Meron bang kinikilala nila yung iba? Hindi nila tinututulan niya para bagang ayos lang sa kanila. Ano po? Lalo na po yung mga sikat na mga tao, mga artista, etc. Ginagawa po nila yan. Ano po? So, ang pinag-uusapan natin dito ay yung pong pagkakaroon po ng relasyon mag-asawa ng dalawang tao may parehong kasarian, the same sex marriage. Yun po ang ating bibigyan pansin sa ating pong pag-aaral po sa hapong ito. Ito po ay lumalawak na mga kapatid dahil po sa kasalukuyang direksyon ng moralidad sa buong mundo. Ang buong mundo po halos ay nagiging liberal, morally wise. Ibig sabihin sa pagkakilala po ng mabuti at masama, sila po ay nagiging para bagang hindi na maselan. Kaya tinatawag liberal, hindi na sila maselan. Dito po, nung pong ako po ay nanaliksik sa internet, ito po ang mga bansang
sa kasalukuyan, nung panahon na yon ay legalized ng same-sex marriage. In other words, para kang parang normal na pag-aasawa. Pwede ka mag-apply ng marriage license and then bibigyan ka ng marriage contract at i-register na ng gobyerno yung kasal. Saan ito? Sa mga bansang babangkitin po natin. Number 1, Argentina. Number 2, Belgium. Number 3, Canada. Marami pong mga Pilipino ang pupunta ng Canada, but same-sex marriage is legal in Canada. Iceland, Mexico, the Netherlands, o Holland, Norway, Portugal, South Africa, Spain, Sweden. Nakapagtataka po Mexico, mga bansang Katoliko yan. Spain, yan ang number 1 na bansang Katoliko. Hindi po Italy, Spain. Pero pinapayagan po nila yung same-sex marriage. Sa bansa po ng Mexico, ang mga same-sex marriages ito po ay pinapayagan lamang sa siyudad ng Mexico o siyudad ng Mexico. Doon lamang po pinapayagan. Kaya lang itong mga same-sex marriages na ito na nirehistro sa Mexico City ay kinakailangan pong kilalanin ng ibang lugar sa Mexico. Sa Israel, hindi po legalized ang same-sex marriages, but yung po mga same-sex marriages na para bagang na-perform sa ibang bansa, ito po ay kinikilala ng bansang Israel. So in other words, either na same-sex marriage ay legalized or it is recognized. Fortunately sa Pilipinas, wala pa pong ganyan. Although meron na pong mga sikat na mga tao na ginagawa na po nila yan. Kaya nga po ang problema dyan, yung pong mga ordinaryong tao, usually ginagaya lang nila yung ginagawa ng mga sikat na tao. Usually mga artista, no? Hindi ba? Kaya pag may mga artistang gano'n ang ginagawa, ay mayroong gumagaya sa kanila. Kasi sikat sila di ba? At least meron silang influence sa mga tao. Nakapaghihinayang po ngayon na yung mga sinasabi nilang tao na of the third sex, hindi na po kinukutsa yan. Tinatanggap na po ng lipunan. Kaya ang nangyari dahil tinatanggap na po ng lipunan yan, yung mga tao, kuminsan, hindi na nila nakikita na ito yung masama. Unlike ako'y lumalaki po noong 1960s, meron lang pong isang lalaking malambot. Shocking tawag nyo, shocking. Doon sa aming baryo. Lahat na mga matanda, kinagagalitan siya. Pakatino ka kanya, ba't ka kalalaki mong tao kaya? Shogi ka. Ginaganon nila Hindi siya tinatanggap. Kaya isa lang siya, nag-iisa lang. Ngayon, babalik ka doon sa kinalakihan ko na yun. Marami ng ganun. Wala lang nagbabawal. Tinatanggap na nila So, balik po tayo sa ating pinag-uusapang homosexual marriages. Ang mga ito ba'y tama? Are they alright? Are they moral? Or are they according to God's will? Hindi po natin pinakikilaman ang ginagawa ng tao. Karapatan nila gustong gawin. Ang pinag-uusapan lang natin dito kung ito ay nararapat sa paningin ng Diyos. At sa gayon, bilang mga Kristiyano, hindi natin tatanggapin yan. Ang mga tao yan, pag sila gustong umanib sa atin, kahit sabihin na siya magpapabautismo, ay nakailangan sila magbago. Otherwise, hindi natin sila tatanggapin. Sapagkat ito ay makikita natin at mapapatunayan natin sa ating pag-aaral, hindi ito ayon sa kalooban ng Diyos. Pag sinabi natin moral, is it moral? Ang ibig sabihin ng moral, it has something to do with the principles of right and wrong in behavior sa pag-uugali ng tao. Kung ito ay tama o ito ay mali. Pag yan ang pinag-uusapan natin, that is morality or moral. Matters of morals kaya natin. God's will, pag pinag-uusapan natin God's will, is silang pinanggagalingan niya according to the scriptures. At ito po yung final judge sa morals. Ang malalaksulatan po nagsasabi sa atin kung ano nararapat at di nararapat sa ating pag-uugali o sa ating behavior
sa harapan ng Diyos. So mga kapatid, ito bang gawin na ito na ang dalawang tao na may parehong kasarihan ay nag-aasawa sa isa't isa? Ito ba'y kalooban ng Diyos? Ito ba'y tama sa paningin ng Diyos? Yung po mga bagay na dapat nating masinin. Tingnan, pupunta po tayo sa simula. In the beginning, ganyan. Sa simula. Alam po ba nyo na ang nilalang lamang po ng Diyos ay dalawang klase lang? Ngayon, may tatlo na, hindi ba? Mayroon pa nga LGBT, kaya hindi ko lang ano yung LGBT. Lesbian, naliwaya ko lang G. Basta LGBT, kaya na eh. Transsexual, gay, isa bisexual, siguro ganun niya. Wala pong gano'n. So, ang nilang lang po ng Diyos ito, sabi niya, so God created man in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Dalawa lang. Lalaki at saka babae. Dalawa lang po makababasa natin. Parang wala ata tayong mababasang LGBT sa Biblia. Ano po? Ang lumalang ang nilalang lang po ng Diyos, dalawa lang. Lalaki at babae. So dahil yan lang po nilalang ng Diyos, so hindi nilalang ng Diyos yung LGBT. Hindi ka sa Diyos yun. Ang nilalang po ng Diyos ay lalaki at babae. Yun lang po. Yung plus, tsaka yung minus. Babae lang po yan, tsaka lalaki. Nagkakaproblema na po sa ibang bansa ngayon. Kasi yung mga, halimbawa, yung mga bakla, ano po, wala akong ibang mga gamit salita ay pwede pumasok na siya ng babae. Ay, delikado po yun. Yun ang pa mga lesbian, pwede pumasok siya ng lalaki. Delikado yun. Kahit ano pa sabihin mo, babae ka pa rin. Kung ka po isang lesbian. Kung ka naman po isang gay o homosexual, lalaki ka pa rin. Eh, delikado po yun. Kaya lang, pinapayagan na sa Amerika po. May state po na gano'n. May mga states na pinapayagan nila yun. Sana sa Pilipinas, wag. Mararagdagan ng mga kaso ng rape. Kasi tandaan niyo pag ginawa nila yan. So, makikita natin dito, male and female. Babae at lalaki lamang ang nilalang ng Diyos. So, ibig sabihin, wala siyang nilalang ng gay or homosexual o lesbian. Hindi nilalang ng Diyos yun. Ang nilalang lang po niya ay babae at lalaki. So, kung hindi nilalang po ng Diyos yun, ang susunod nating katasan, ang galing yan. What are the causes of homosexuality? Ito po, walang isang dahilan niya. It's a complex and confusing. Pag tinatanong natin ang causes ng homosexuality. Marami pong mga speculations, makikita na sa internet, o sa mga medical studies, allegedly, at religious expose sa subject na ito. May nagsasabi, it is genetics. Merong plus, merong minus, tsaka plus, plus, minus. O minus, minus, plus. Alam po nyo kasi ang ating mga genes, meron silang sexual gene. Merong X sa babae, XX sa babae, XY sa babae, lalaki. Meron daw XXY o kaya YYX. So, genetics. O hormonal imbalance daw. Pag meron kang hormonal imbalance, either maging ikaw ay lalaki, maging kang bakla, kung babae, maging tomboy o lesbian. Reincarnation. Alam niyo, yung Hindu religion, naniniwala sila dyan. Ikaw ba po'y na-reincarnate na gano'n? O because of sexual abuse. Mama, yung tatay mo ay pedophile, ni-rape ka niya. So ayaw mo na maging lalaki. Gusto mo maging babae. Yung pa makikita natin. O prenatal hormone defect. Whatever that means. Ano po? Yun daw po'y dahilan. Or lack of bonding with the same-sex parent. Halimbawa, lalaki ka,
hindi ka ganong kinakausap tatay mo, so magiging bakla ka raw. Lahat ng sinabi natin ito, ang pinaka-common denominator niya na they're unproven. They're just theories. They're unproven theories. Hindi po ito totoo. Ang pinakamaliwanag na dahilan ay ang homosexuality is a choice. Ito'y pinili either ng tao mismo o ng isang tao na may impluwensya sa kanya. It's a matter of choice. Pag choice, it's a decision in the mind. At hindi po nanggagaling sa rasyonal na kaisipan kung she's damdamin. So may ang isang lalaki, meron siyang parang damdamin na babae, kanya. So siya nagiging bakla. Sa kaisipan niya, siya nagiging babae dahil sa damdamin na yun, kanya. Pero tandaan po natin, ang batas at ang ating moral standards are not based on feelings. Hindi po sila based sa damdamin. Sa mga Kristiyano na kumikilala sa Biblia, ang mga batas, ang solid foundation para sa ating mga batas at standards ay based sa prinsipyo ng Diyos. Hindi po sa damdamin kung ano man. So ito po mga sinasabi nila ito, hindi ako naniniwala dyan. Na hindi genetics, hormonal imbalance, etc. Hindi. It is environmental, kuminsan. Siyempre, yung lipunan ng lugar na yung gagalawan o kung saan ka nabubuhay ay mayroong influence sa ating damdamin at kaisipan at choices. Ang case in point sa Biblia, Sodom and Gomorrah. Karamihan po ng mga tao doon, mga bakla. Kaya kung bakla, tomboy, siyempre. Kaya gano'n lang mga tao doon. Mga tomboy at bakla. Because of the general environment. Or, parental. Minsan, lahat ng mga anak niya, puro lalaki. Ito sa ina ito, sa ina. Usually sa nanay ito. Gusto niyang magkaroon ng anak na babae. So, yung kanyang pinakabunso, dadamitan niyang babae. O wala kang mangyayari, anong isipin ng bata? Eh di siya babae siya, maglaki niya, bakla. Gano'n, kumisan gano'n. O kaya, ang isang tatay, inaabuso niya ang kanyang asawa. Makikita yan ng anak nilang babae. Ay, hindi pala maganda yung babae, kaya inaabuso ka ng lalaki, ayaw niya maging babae. That may be possible. O kaya, ang babae na ina-under-design yung asawa niya, lalaki. Makikita yan ng kanyang anak na lalaki. Ayaw niya maging lalaki. At siya magsisimula siyang umaktong bilang babae. At siya po'y magiging bakla. Yung ito po, mas totoo po ito dahil ako nakikita ko na ito eh. Hindi po sa pamilya namin. Sa iba, nakita ko eh. May isang pamilya na 5-4 ang anak niya, puro lalaki. Eh, gusto niya magkaroon ng anak na babae. Yung bunso niya, dinamutan niya ng babae. Ang lumitaw, ayun na, hanggang ngayon. Hindi mo na mabago. Kahit pa laplapan mo yung leeg nun, paniwala niya, babae siya. Maliban lang, magkaroon siya ng tunay na takot sa Diyos. At yung ikatlo, friends and peers. Pag kayo magkaibigan mo, lalaki ka, puro bakla, eh malamang magiging bakla ka. Meron kaming kapitbahay na isa yung magandang, magaling siyang painter. Kinuha siya na extra sa isang pelikula na yung bidang lalaki supposed to be painter. Pagka nagpe-paint yung bidang lalaki, actually siya, yung kamay niya nagpe-paint. Eh, ilang buwan siya doon. Sabi niya, yung mga production assistant, puro bakla niya. Yung mga kasama ko, puro bakla niya. Bandang uli, gumagano na rin kamay ko, umuwi na ako kanya. Dito po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 33, be not deceived, evil companionship, corrupt good morals. So, kung gano'n na mga kaibigan, malamang magiging ganun ka rin. So, ito mas plausible na explanation na kung bakit may ganyan.
Hindi po yung unang nakita natin kanina, Jeanette, hindi totoo yun. Wala pong ganoon, mga kapatid. So kung yung mga kaibigan mo ganoon, maging ganoon ka rin. So kaya nga tayo po ay, kung tayo po ay gusto natin maging normal na tao, huwag tayo makisama sa mga hindi ganoon, hindi mo katulad. Sumama ka sa katulad mo. Kasi may kasabihan, kung gusto mo maging matalino sa eskwelahan, makipagkaibigan sa mga matatalino, ikaw magiging matalino. Pero kung ikaw gusto maging matalino, tapos magkikipagkaibigan doon sa mga estudyanteng hindi naman seryoso, hindi ka magiging matalino. Sabi nga nila, yung kaibigan mo, inaahasa ka nila, di ba? So, yung mahalaga po yung ating kaibigan. Piliin po natin. Huwag tayong medyo makiakolobilo sa gano'n dahil baka sakali maging ganun ka rin. Tulad nung sinasabi kapitbahay namin na sa loob ng ilang buwan ay naging extra sa pelikula. Bandang huli, gumagano ng kamay niya, umuwi na siya. Sabi, ayoko na kanya. Baka pag nagtagal pa ako doon, kanya, magiging ganun rin ako kanya. Nakakainganyo ka pa niya. Nagsisimula na magsalita ng salita niya na kanya. Ayoko na kanya, umuwi siya. Yun po makikita natin. Pero pasinin po natin sa banal na sunatan. Ito tinatawag nating homosexuality is condemned. Sabihin, ito'y kasalanan. Kung ito'y kasalanan, so it's a matter of choice. Ito talaga yun. Kung halimbawa, ikaw ay pinalaki ng iyong magulang na kaya ka naging ganon, at nabasa mo itong Biblia, ay kailangan magbago ka. Pwede mo maguhin. Because it's a matter of choice. Pwede mo siya palitan. Hindi ka lang pinanganak na ganon. Dito po sa Romans chapter 1, verses 26 to verse 27. For this reason, God gave them up to vile passions, vile, masama. For even their women exchanged the natural use for what is against nature. Likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burn in their lust for one another, men with men, committing what is shameful, and receiving in themselves the penalty of their error, which was due. It was due. Dito po sa Tagalog, sa ito natin. At sa ating Bibliang Tagalog. Romans chapter 1. Verse 26 to verse 27. Tandaan po natin, ito po yung mga Gentiles na iniwan nila yung katotohanan, pinalitan nila ng kasinungalingan. Ito nangyari sa kanila dahil pinabayaan na sila ng Diyos doon sa kanilang ganong klaseng maling kaisipan. Ito ang nangyari sa kanilang kaisipan. Naging masama. Kaya sila po ay naging ganoon. Nalampas po tayo. Napunta ko sa Acts. Romans chapter 1. Huwagan lang po pagbubukas. Ito, mabasa na natin. Dahil dito inayaan sila ng Diyos sa mga mahalay na pagnanasa. Ipinagpalit ng kailang mga babae na likas na pagkikipagtalik sa dilikas. At gayon din naman ang mga lalaki nang iwan ng likas na pagkikipagtalik sa mga babae ay nagalap sa kailang pagnanasa sa isa't isa. Gumagawa ng kahalayaan ng mga lalaki sa kapwa lalaki at tumatanggap na sa kanilang sarili ng kaparusahan ng kanilang pagkakamali kanya. So yun ang dahilan ng mali nilang paniniwala. Dahil pinalitan po nilang katotohanan ng hindi katotohanan, pinabayaan na sila ng Diyos sa ganong klaseng maling pananampalataya. Ito naging bunga. At ito po, obviously, sa binasa natin, hindi po ito kagustuhan ng Diyos. Sapagkat sinabi niya, ito ang kaparusahan ng kanilang pagkakamali kanya. So yun ang naging bunga, parusahan ng kanilang pagkakamali. Sa Romans chapter 1, verse 23, ano ba yung pagkakamali nila? Tingnan po natin. At ipinagpalit nila ang kalalatihan ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao na nasisira at mga ibon, na mga hayop, na may apat na paa at ng mga gumagapang kanya. So, ibig sabihin, yun lang kayo ng pagkakamali. Pinalitan nila ang Diyos
ang larawan, ang kalulatihan ng Diyos na hindi nasisira. Sa larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may apat mga gumagapang ganyan. Dito sa 1 Corinthians chapter 6. Dito po sa verse 9. Sayin po natin. Ito ang ating mababasa. Hindi ba niyo nalalaman na mga masasamang tao ay hindi magmamana sa kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Ang mga mapagkapit, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mangalunya, mga binabae, mga nakikipit sa kapwa lalaki, mga mag-agnakaw, masasakim, mga maglalasing, mga pagmura, o mga manggagancho ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ito po may dalawang binanggit, ano po? Mga binabae, kanya, homosexuals, at mga nakikipit sa kapwa lalaki, kanya. Yun po ay sinasabing hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. So in other words, ang makikita nating ginawa ng Diyos pag-aasawa ay lalaki at babae. Kaya dito po balik po tayo sa Genesis chapter 2 na po. Ito ang ating mababasa, verse 24. Kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman. So ito'y lalaki at saka babae. Dito po, bumalik po tayo sa Leviticus chapter 18. Ito po ang practice na ito ay kasalanan kahit sa Old Testament. Kahit sa Old Testament, sa kausin ni Moises, itong same-sex marriage is a perversion. Ito po ay mali. Hindi po yung normal, tamang relasyon sa pag-aasawa. 18 verse 22 po ng Leviticus. Ito ang ating mababasa. Huwag kang sisipin sa lalaki na gaya ng pagsiping mo sa babae. Ito ay karamal-dumal kanya. Hindi lang po sinabing kasalanan. Karamal-dumal kanya. You should not lie with a male as with a woman. It is an abomination. Ito'y karamal-dumal sa paningin ng Diyos. So ito sa mga nakita natin mga talata, makikita natin itong klaseng kondisyon na ito. Na yung isang lalaki, iniisip niya siya isang babae at umaktong parang babae. At ang isang babae na iniisip niya siya lalaki at umaktong parang isang lalaki, ito hindi tama sa harapan ng Diyos. Homosexuality is sin. Yun po ang maliwanag, malinaw na konklusyon na binibigay sa atin ng Biblia. Ang pagkakaroon po ng homosexual relationship kung kayo may asawa, ito'y tinutukoy ng fornication kanya. Ang salitang fornication, ang ibig sabihin, galing po sa salitang Greek ng porneia, meaning illicit sexual relationship and includes homosexual relationship. Yung makikita natin. At ito po ay pwedeng maging subject ng pwede mong iwalayin kanyang asawa. Sabi sa Matthew 19 verse 9. And I say unto you, whosoever shall put away his wife, except for fornication, and shall marry another, committeth adultery. He that marrieth her when she is put away, committeth adultery. Yung lahat po ng illicit sexual relationship, ay yun po ay magiging dahilan na tatanggapin ng Diyos na pwede kayong maghiwalay kanya. Sa marriage, sa yung binasa natin kanina, Genesis chapter 2 verse 24, ano po? Therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Genesis chapter 2 verse 24. Yan ang tamang pag-aasama. Paglagay po natin sa babae-babae. Therefore, a woman shall leave her father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Yung ba sinasabi ng Biblia? Ulitin natin. Therefore, a woman shall leave
her father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Hindi po, di ba? Magtama, hindi po tama yan. Doon naman sa pati ng gay marriage, yan yan. Therefore, a man shall leave his father and mother and be joined to his husband, and they shall become one flesh. Mali rin, ano? Sinasabi ng Diyos, therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Yun ang tama. Yan lang po ang kalooban ng Diyos. Yung iba, klase, bawal po yan. Yung homosexuality po sa Biblia, meron tayong mababasa. Dito po sa Genesis chapter 19, verses 4 to 5. Now before they lay down, the men of the city, the men of Sodom, both old and young, all the people from every quarter surrounded the house. And they called to Lot and said to him, where are the men who came to you tonight? Bring them out to us, that we may know them carnally. Ibig sabihin, gusto niya sipingan yung mga lalaking bisita ni Lot. Eh, siyempre, hindi papayag si Lot. Si Lot po isang matuwid na tao. So, hindi siya papayag doon. Hindi siya pumayag. Ito po isang evidence na mayroong gano'n sa Biblia. Yan ang dahilan ba't sinunog ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. Dahil doon sa karamuldumal kasalanan ng mga tao yun. Mga tao doon sa Sodom at Gomorrah. So it's condemned. Silang po itong ating pag-aaral na ito kasi wala lang po masyadong komplikado rito. Ang pinaka-basic po rito, ang pinaka-dahilan kung bakit in-institute ng Diyos ang pag-aasawa is for procreation. Number one, actually, parang lalaki ay hindi mag-isa. Sabi ng Diyos sa Genesis chapter 2, it is not good for a man to be alone. So, ang unang niya ay ang lalaki at nakita niya na wala siyang katumbas na kasama sa ibang nilalang ng Diyos. So, sabi na ang konklusyon ng Diyos, it is not good for a man to be alone. Hindi maganda na ang lalaki ay mag-isa kanya. So, nilalang niya ang babae. Basahin po natin na po. Basahin natin na po. Verse 18, that's Genesis chapter 2. And the Lord God said, it is not good that man should be alone. I will make him a helper comparable to him. Out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every bird of the air, and brought them to Adam to see what he would call them. And whatever Adam called his living creature, that was its name. So Adam gave names to all cattle, to the birds of the air, and to every beast of the field. But for Adam there was not found a helper comparable to him. And the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam, and he slept. And he took one of his ribs and closed up the flesh in its place. Then the rib which the Lord God had taken from man, he made into a woman. And he brought her to the man. So yung dahilan bakit nagkaroon ng babae is for procreation. Para may makasama ang lalaki. Basahin po natin. So Genesis chapter 1 verse 27 to verse 28. So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. And God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Be fruitful and multiply. At ito rin pong paglalalang ng Diyos sa lalaki at babae ang naging origin ng family. So, yung pong homosexual marriage, hindi yan matutugunan niyo. Hindi sila pwedeng dumaki.
Ang babae mag-aasawa sa kapwa babae, hindi sila pwedeng dumami. And kung lalaki po ay mag-aasawa sa kapwa lalaki, hindi sila darami. So, hindi ito tinutupad ang layunin ng Diyos sa pag-aasawa. Ngayon po makikita natin, hindi talaga tama yun. So, yung lalaki, babae, so that they will procreate, dumami. Paano kayo dadami kung pareho kayo lalaki? At kung pareho kayo babae, paano kayo dadami? Hindi pwede. That's why yung mga relasyon ganoon ay hindi po kalooban ng Diyos. It is contrary to the will of God. Ang sa Diyos, iiwan ng lalaki kanyang matina at makikipisa sa kanyang asawa, babae, at sila magiging isang laman. That is God's will. Pangalawa, they cannot reproduce offspring. Sabi ng Diyos, be fruitful and multiply. Paano nila gagawin yun? Hindi pwede. It will eventually destroy society. Kung hindi na dumadami yung mga tao, hindi unti-unting mamamatay yung lipunan. Di ba? So eventually, mawawala yung tao. At pangapat, ito yung nagpapakilala na tayo po'y nasa mapanganib na panahon. Kasi nag-iiba na ang kaisipan ng tao. Ano po? Although hindi ito bago. Sa Sodom at Gomorrah, meron na eh. Sa Romans chapter 1, meron na. Pero napapansin po natin sa ating kasalukuyang panahon, dumarami sila. Ito pong nagpagtataka, hindi naman sila nanganganak, pero dumarami sila. So in other words, they have a growing influence sa ating lipunan. Kaya nga po makita natin, delikado. Conclusion, homosexual marriages are sinful. They're contrary to the will of God. Kaya kung meron na po mga anak po natin, kung meron tayong napapansin na kakaiba, sa hangga't maaga po ay watchtuin po natin. The best na paraan para hindi maging ganyan ang ating mga anak is turuan natin sila sa kalooban ng Diyos. Turuan natin sila sa daan ng Diyos. At para hindi sila maging ganoon. At kung tayo naman po ay mga magulang na babae, kung hindi po tayo magkaroon ng anak na babae, pabayaan mo na. Kaysa gawin nating bakla yung ating anak, gagawin natin siyang babae, hindi naman siya magiging babae. At siya po ay magiging hindi lalaki. Magiging third sex. Alam mo, third sex, inimbento lang ng tao yun. So, homosexuality is just a matter of choice. Pinili mo lang, pwede mong alisin. Walang pagkakaiba yan na pinili mo maging lasenggo, pwede mong tanggalin. Pinili mo maging sinungaling, pwede mong tanggalin. Pinili mo maging sugarol, pwede mong alisin. Pinili mo manigarilyo, pwede mong itakwil. It's just a matter of choice. Pwede mong pagbaguhin. Kung ikay talagang sumasampalataya sa Diyos at sa kanyang ebanghelyo, the gospel will change you by the renewing of your mind. Babaguhin ang ebanghelyong kaisipan at aalisin niya ang lahat ng mga bagay hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. May silang po itong ating paksa na po. John Bautista, present. Rafael Ortiz, present. Adela Quinto, good PM Brad, good PM din po. Alni Yagaw Templanza, maayong hapon sa inyong tanan. Maayong hapon po, Dikson, maayong hapon Usab, Dikson. Grace Tagaygay, magandang hapon po Brad, magandang hapon din. At sa lahat ng nakikinig. Bachi, Sika, hello din. Randy Kalilog Series, Maya Paggat Panapon, Kekon, Kapatid. Translation, magandang hapon sa inyong lahat, mga kapatid. Kennedy Piligampol, good afternoon po sa ating lahat. Good afternoon din sa iyo, Brad. RP Arcel Maluyot, watching. Good PM din. Nalala po at ang tanong. Marami pala. Randy Kalilog Series. Talong kapatid, sa ibang mga denominasyon, okay lang daw ang isang homosexual kasi daw hindi naman nakikipagrelasyon. Hindi rin.
Kung ikaw ay isang homosexual, kailangan palitan mo yung kahit ang itsura mo, palitan mo. Kahit ang inyong galaw, palitan mo. Kailangan kayo maging lalaki. Maliban lang, meron naman po talaga mga lalaki na malambot talaga. Meron naman. Meron akong kilala, hindi naman siya bakla kasi nakapag-asawa siya, marami siyang anak. Malambot lang yung kanyang uh, galaw. Pero kung tayo Kristiyano, as much as possible, gawin mo normal ang galaw mo. Siyempre, tayo po ang liwalang lang siyang libutan eh. Yung ating pagsasalita, gawin mo. Kasi yung pagsasalita ng mga bakla at saka lesbian, ginagawa lang nila yun. Hindi yun ang natural nilang boses. Ginagawa. Nakakita na po ko niyan eh. Nung ako'y binata, nakasakay ako sa jeep, tapos may isang bakla na, o gay, sabihin natin gay na malaking katawan, mistisyo, maganda lalaki. At merong tunay na lalaki na payat. Nagkausap yung kaibigan niya. Napalakas ang usapan nila. Sayang kanya, ganda lalaki pa naman. Bakla. Yung pong tao yun na sinasabi lang bakla, sikat yun dahil hairdresser yun eh. Meron siyang shop eh. Ano nangyari? Sabi, sino bakla? Bigla naging lalaki. Natakot tuloy yung lalaking payat. Sino lalaki? Susutukan ganyan. Ginagawa lang nila yung boses nila. Si Brother Randy ulit. Paano ang isang transgender na nagsisi sa kanyang ginawa kung sakali naging Kristiyano ito, mapapatawaran pa ba? Yes. Wala nga tayong magagawa doon. Wala na eh. Pero kailangan maging lalaki pa rin siya. Hindi na siya makapag-asawa eh. Wala na eh. Pero kailangan magbalik siya sa pagiging lalaki. Pwede kaya yung bakla at tomboy kang mag-asawa? Kasi lalaki, pwede naman. Meron ako nakitang ganyan eh. Ako po yung nagbago ko, no ako'y maharal na, ako'y nagturo sa university. Sa Angeles University Foundation. Meron akong co-teacher na bakla at tomboy. Nagsawa sila eh. Nagkaanak eh. Kaya lang, yung problema, yung tomboy pa rin, yung bakla pa rin. Hindi pa rin pwede, hindi kasalanan pa rin sa harapan ng Diyos yun. Pero pwede, kasi lalaki, babae naman sila eh. Meron naman pagkakataon na bakla tomboy, naging babae yung tomboy, naging lalaki yung bakla. Meron din gano'n. Pwede sila eh. Lalaki, babae yun eh. Kaya kung Kristiyano kayo, magbago kayo. Maging babae talagang babae, maging lalaki ni lalaki. Alam, meron pong maternal instinct ang babae. So pag nagkaroon ng anak yan, umiiral yung maternal instinct. Randy Calilong, Jenny, si Brother Randy, ano pong pwede natin panglaban sa mga nagsasabi ng homosexual ay may damdamin na kailangan din nilang lumigaya. Kaya sila kinakasal kahit parehong kasarihan. Walang pagkakaiba yan sa isang babae na nagkagusto sa isang may asawa. Yun din ang sasabihin niya. Meron naman kami damdamin na kailangan namin lumigaya. Tama ba yun? Mali pa rin, ano? Hindi, meron tayong damdamin, totoo po yun. Kaya natural na binigay sa atin ng Diyos yan eh. Kaya lang ang ating damdamin, kailangan iayon natin sa tama. Ibig sabihin, kung ikaw po ay nagmamahal, ikay babae, magmahal ka ng binatang lalaki, yun ang tama. Huwag sa kapwa mo babae. Kung ikaw naman ng lalaki at kay nagmamahal, huwag magmahal ka sa isang dalaga, huwag sa isang lalaki. Yan ang tamang paraan ng paggamit natin ng ating damdamin. Kasi kung damdamin lang yan, eh, meron akong damdamin, gusto kong patayin yung kanya, eh, tama ba yun? Meron naman akong karapat na manggiganti kanya, papatay ko yung kanya. Galit ka eh. Hindi ba? Ang damdamin po ay binigay ng Diyos sa atin niya. Ito yun ay maganda. Hindi nga tayo tao dahil meron tayong damdamin. Pero binigyan din tayo ng kaisipan. So, in other words, kailangan nating i-balance na yung kaisipan, kontrolin natin ang ating damdamin. Kennedy P. Ligambol. Media is playing a big part of the influence why people choose this way of life. The song of Lady Gaga, I Was Born This Way,
when it was played all over, many of these people living this way came out in the open. Totoo po yan. Alam po nyo, nung panahon ng 1950s, walang divorce sa US. Tapos yung mga sikat na artista nag-divorce. Then, it opened the way for divorces in the American society. Ganun po talaga. Lalo yung mga artista na yan. Hollywood is the most liberal place on the earth. Ganun din sa Pilipinas. Yung mga artista, sila ang pinakaliberal na tao sa mundo. Nakikita naman po natin, mamay tatatwa po yan, yun. Tama po yung observation, Brother Kennedy. Randy Calilong Senes. Sa Old Testament, sinunog ng Diyos ang dalawang syudad. Actually, 4 yan. Ang pinakamalaki, Sodom at Gomorrah. Dahil sa homosexual sa bagong tipan, nasa bigat na magiging parusa nila. Pupunta ka sa impyerno. Basahin po natin, di ba? Ang mga ito, hindi magmahal ang karin ng Diyos. Kanya. Mas mabigat na kaparusahan. Sa Old Testament kasi, ang kaparusahan sa'yo, papatayin ka lang. Sa bagong tipan, hindi. Ang kaparusahan, eternal punishment in hell. Kaya hindi piligambol. Even our environment plays a big role. Some families living in a nice isolation, where not many of these so-called they are avoiding it, but as it is, it may be our choice why you want it to be. Tama po yun. It's a matter of choice. Nakakawa pagiging homosexual kasi sinasabi nila hindi namamana yan. Sabi ko nga sa inyo, ang genetics, kahit magtanong po kayo sa mga geneticist, ang sexual gene, dalawa lang. XX, pag babae ka, XY, pag lalaki ka. Kaya mga babae, madalang lang maging kalbo dahil pareho silang X. Sa atin, sila yung X, may Y, kaya may mga kalbo. XX at saka XY. Ang tatawagin mo kung lesbian? XXY. O kung namang bakla, hindi pala, XYY? O XXY. O XYY? Pareho lang pala, YYX din yung isa eh. So wala, hindi po totoo yun ay namamana. Hindi namamana. It is influenced by the environment. Guys, good afternoon sa lahat. Good afternoon, the sister. Alam masasabi mo sa mga nanay na ipinapanak na bakla, kailan manganak? Nakita na ba kayo sa gol na gumagano yung kamay? Kung lalaki, gumagano. Wala pa akong nakita eh. O yung babae sa gol na gumagano. Wala eh. Pareho lang maggalaw ng mga sanggol, di ba? Hindi totoo yan. Yung mga nanay nagsasabi ganyan, number mo na sinungaling. Wala yung pinapalang na bakla. Tandaan po natin yun. Baka yung mga nanay na yan, ginawa niyo yung bakla yung anak niya kasi sinasabi niya yan. Pwede mong manood ng palabas ng mga homosexual. Ako hindi. Hindi ko nga pinapanood yung channel to dyan. Hindi ko pinapanood yun. As soon as possible, ayaw ko lang ibigay ang aking panahon sa ganyan. Number one, hindi dapat. Pinasisikat lang natin sila. Maraming panoorin, maraming nakakatawa normal. But on the other hand, pwede naman yung katatawa ng bastos. Hindi na pwede yun. Nakakatawa din yun. So, manunod tayo ng bastos. Nakakatawa. Yung tinatawag ng toilet humor. Panoorin mo yun. Nakakatawa. Mas as possible, huwag na tayo manood. Kasi pag nanonood kayo, may kasama mo pa yung anak mo. Baka mamaya, nagustuhan pa ng anak mo yung nakikita. Ay, ang ganda niya, ganyan. Maging bakla pa yung anak mo. Huwag na. As much as possible, tayo mahal ng ganyan. Meron naman mga normal na panoorin. Sa gano'n. Yo, si Ruford, ganyan. May palitan mo yan, baka pagkamala ka. Salamat po, Brad, ganyan. Salamat din. Kasi, kailangan natin itong ituro. Kasi, sumisikat eh. Tumatami. Dumadami talaga. Ako nagpapasalamat naman sa Angeles City Southside Church of Christ. Wala pa naman pong gano'n na nakikwentro kami. Pero pag mayroon na po kayo nakikitang sinyales, abay medyo gumawa tayo ng paraan para hindi po matuloy.
Alam po, nung kami, Brother Rick, pupunta kami sa Leyte, yung isang pamangkin niya, sabi ko, Brother Rick, hindi ba kaya magiging bayot yung pamangkin mo ka ako? Bakit? Malambot eh. Humok na ako. Humok kayo. Sabi ni Brother Rick, hindi. Ngayon, bayot na. Bayot yun. Naging bayot. Kaya siya kaya nakausap mo siya, Brother Rick. O, tignan mo. Oo nga. Kasi pinabayaan nila eh. So, sabi pa nung pamangkin niya sa nanay niya, ikaw lang kanyang nanay na walang pagmamahal sa anak. Kanya. O, wala lahat magawa. Laging ganun na yung tao. Ang magpapabago lang sa tao yan ay kung mapakinggan yung Ebanghelyo at siya'y tunay na sumampalataya at sumunod sa kalooban ng Diyos, magbabago siya. Walang hindi pwedeng baguhin ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Si Apostle Paul ngayon, mamamatay tao, ay binago siya ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ipanalangin po natin ang ating mga kaibigan ng mga ganito. At sana'y maniwalagan sila ng kaliwanagan na galing sa Diyos upang sila ay magbago ayon po sa kalooban ng Diyos. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Nararapat lang pag-aralan po natin. Hindi po popular talakayin ito eh. Alam po nyo, very defensive sila eh. Nagagalit sila. Sabi nila, masyado kayo nagmamata ng tao. Hindi tayo nagmamata. Hindi natin sila kinapopokota. Hindi. That's far from the truth. Kaya nga tinuturo natin ito dahil sa ating pagmamahal sa kanila na para maliwanagan ang kanilang mga kaisipan kung anong nararapat ayon po sa kalooban ng Diyos. Years I spent in vanity and pride, caring not my Lord was crucified, knowing not it was for me he died on Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. By God's word at last my sin I learned, then I trembled at the law I spurned, till my guilty soul imploring turned to Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. Now I give to Jesus everything. Now I gladly own him as my King. Now my raptured soul can only sing of Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. Oh, the love that drew salvation's plan. Oh, the grace that brought it down to man. Oh, the mighty gulf that God did span at Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. Maraming salamat mga kapatid. Meron po isa pang matirang comment galing po kay Brother Pili Gambol. Napapanahon na ralin para sa lahat, Christian or non-Christian. Salamat Brad sa paglalahad ng katotohanan. Truth may hurt us, but will not comfort with the light. Tama po yan. Mas maganda po yung masaktan tayo ng katotohanan kaysa aliwin tayo ng sinungalingan. Tama po yan. Mamaya pong gabi, alas 8, Isaiah chapter 45. Yun po ay makikita natin. Kagabi po, nagiging interesting na po ang ating
pag-aaral, makikita rin po natin ngayon ang interest na pag-aaral po sa Isaiah chapter 45. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Tayo manalangin. Manal, kami po sana ay manatiling naimpluwensyahan ng inyong katotohanan at nawa ang aming kaisipan po ay magbabago ayon sa inyong kalooban at hindi po kami maimpluwensyahan ng standards ng sanglibutan ito, kundi ng standard ng inyong katotohanan. Bigyan niyo kami ng katapangan at katatagan at tumayo sa tatahanan kahit hindi po ito popular sa mga tao. Bigyan niyo kami ng lakas ng loob na may pangaral po namin ng Ebanghelyo sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Kung tatanggapin mga tao ang mensahe o Diyos o hindi nila tatanggapin o Diyos, kailangan pa rin namin pangaral ang iyong katotohanan. Ingatan niyong bawat sa amin, Ama, laligit sa panahon ng panganib ng pandemic na ito. Dinadalahin po namin sana na magkaroon na po sana ng naklunas sa sakit na ito. Tuloy po namin pinapanalangin ng dalawang kapatid na mangaral na si Brother John Carino at saka si Ellen Bray na sa hospital gawa po ng COVID at ang asaha po ni Brother Johnny na positive din po pero naka-quarantine sa kanilang bahay. Na sana bigyan niyo sila ng kalunasan sa kanilang sakit. Ayon sa inyong kalooban o Diyos, ikaw nakakaalam po ano nakabuti para sa amin. Ingatan niyo kami, Ama. Sana po ibigay mo sa amin ang aming pangailangan sa araw-araw. At patawarin niyo kami sa aming mga pagkakamali. At ang mga bagay na tayo aming iningi, dahil ang pangalan sa Kristo, na aming Panginoon. Amen. Kita po tayo mamaya, mga kapatid. Pag-ingat po kayo palagi. Stay safe.